of the nation. Tila ginawang racetrack ng pulang kotseng yan ang isang kalsada sa Parañaque. Nang kumabig, inararo niya ang nakaparadang e-trike at motorsiklo at humarurot paalis. Tinamaan din ng kotse ang isang senior citizen at isang menor de edad na parehong sugatan. Natrace na ng LTO ang may-ari ng sasakyan at inisyuhan na ng show cause order. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang nawalang dalagita sa Toledo City, Cebu. Nakita siyang pugot at nakagapos sa puno. Aresado ang suspect na second cousin ng biktima. Babala po, sensitibo ang balitang ito mula kay Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Hindi na makakatuntong ng high school ang 12 taong gulang na si Crystal Joy Abarquez. Ang grade 6 pupil natagpuang naaagnas at nakagapos sa puno sa masukal at bulubunduking bahagi ng Barangay Ibo sa Toledo, Cebu, kagabi. Ang ulo natagpuan di kalayuan sa katawan. Natunto ng biktima nang makita ang isang aso na tangay-tangay ang isang paa niya. Siya mga nakatangag ato gid. Tiil man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Pati sakit juga yung gibuhat sa akong anak. Halos di na makilala ng ina si Crystal. Noong February 11 pa nila hinahanap ang dalagita matapos umalis ng bahay. Di akong gitawagan akong anak, dili na makontak. Nagsigimig tawag na sigimig panas bilang adlaw wala dyan ning kuwan pero salbahis kay ning tawanan. Di ay iyan ning gitaguan. Huli siyang nakitang buhay sa CCTV video na ito na nakaangkas sa motorsiklo ng isang nakasombrerong lalaki. Itinuro siya ng ilang saksi hanggang nadakip. Hindi ko lang iano yung mismong investigation pero may positive identification yung nag-identify talaga sa suspect natin. Second cousin siya ni Crystal pero todo tanggi siya sa pagpatay. Wala mo ko ini. Ako lang may paano mo may ibang bata pa to. Niya to ako na may anak ko na ako bay. Mapitong recovery ng pangita. May 2 counts of rape nang kinakaharap sa Iloilo ang suspect. Ngayon, mahaharap siya sa reklamong murder. Hinihintay ngayon ng pulisya ang resulta ng autopsy para malaman kung pinagsamantalahan si Crystal. Kung unsay nakaon niya nga, giunana man niya. Og akong tuyo lagi ipagawa sa pulis gani ako gay na siyang panitan. Oh. Panitan ko na. Kundi gani pabitay na ko na anas fountain ay. Salbahis yung kayo siya. Paaski-asin pa siya nga si mutabang siya pangita. Di siya dyan niya kung ano ni mo. Di dyan kagagawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. May magkahiwalay na kaso ng mga iniwang sanggol. Sa Quezon City, mismong ina ang nagtapon sa kanyang anak sa tambak ng basura. Habang nakitang sanggol sa Pangasinan, inilibing ng buhay. May report si Von Aquino. Sa tumpok na mga tuyong dahon na kuha ng ilang taga-barangay San Libo sa Bayambang, Pangasinan, ang isang sanggol na balot ng lupa at alikabok. Magano anak ko. Ayon sa barangay, napansin ng isang residente ang dugo sa lupa nang bisitahin ang mga tanim na sibuyas at mais. Agad itong ipinaalam sa barangay. Habang binabaybay ang mga bakas ng dugo, natunto ng sanggol na nasa puno ng mangga. Nan inalsak, inikal-ikal kura may dalin, yun ulang to, tandya sungo to, isang kunatan impaibati. Humihinga pa ang sanggol pero nangingitim na ang mga labi. Namatay siya sa ospital. Hawak na ng mga otoridad ang ina ng sanggol at sinisikap makuna ng pahayag. Sa Quezon City, huli kamang isang babaeng iniwan ng kargang sanggol sa tambak ng basura. Ayon sa sweeper na si Evelyn, dito sa bahagi ng Capi Street siya nagwawales nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Dito nga sa tambak ng basura niya narinig yung iyak ng sanggol. Hinanap niya ito at laking gulat nga niya nang matagpuan ng sanggol na nakasilid sa isang eco bag. Kasi nakakani po eh. Nakakani. Oo, kasi yung pinagpumanan ng nanay niya, panting yata o kaya short, nakaganon po sa mukha. Sinagip ang sanggol at dinala sa ospital. Natukoy sa CCTV na ina ng sanggol ang babaeng nag-iwan sa kanya. Katuntun namin kung saan yung pupunta yung nanay, tsaka meron may mga dugo-dugo. Kaya nakita namin kung saan siya umuwi. Hawak na siya ng pulisya.
na wala raw siya sa sarili matapos manganak. Stress ako that time habang daladala ko siya. Kasi nga, nung ano na yun, iniwan ako nung tatay nun. Nahaharap siya sa mga reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at abandoning a minor. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagbigyan ang pagliban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges ng kaso niyang crimes against humanity sa International Criminal Court sa susunod na linggo. Paliwanag ng Pre-Trial Chamber 1, pinapayagan ng Rome Statute at Rules of Proceedings na magsagawa ng pagdinig kahit wala ang suspect basta nag-waive siya ng karapatang dumalo. Itinakda ang confirmation of charges sa February 23, 24, 26 at 27. Meron ding annual hearing on detention sa February 27 pero ayon sa Chamber, hiwalay pang request kung hindi rin ito sisiputin ni Duterte. Ikinatuwa naman ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nagpasya ang mga hukom na katanggap-tanggap ang waiver ng dating Pangulo sa kabila ng kagustuhan ng prosekusyon na pilitin siyang dumalo. Ethical duty rin daw nilang ipaalam kay Duterte ang bawat galaw o hakbang tungkol sa kanyang kaso. Sa ngayon, ang depensa raw ng kanilang kliyente ay ang nakikita nilang insufficiency o hindi sapat na ebidensya ng prosekusyon at hindi paglalatag ng bagong anggulo. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang pre-trial chamber para magpasya kung itutuloy sa paglilitis ang kaso. Sakaling matuloy sa trial, required na raw ang pagdalo ng akusado. Kung hindi naman makitaan ng sapat na batayan para umusad ang kaso, ihinto ng ICC ang proceedings at maglalabas sa mga susunod na hakbang ang mga hukom. Samantala, wala pang reaksyon ng depensa sa pagbasura ng Pre-Trial Chamber 1 sa kanilang petisyon na alisin bilang abogado ng mga biktima ng drug war sina Attorney Gilbert Andres, Joel Butuyan at Nicolene Arcaina. Namerwisyo sa ilang bahagi ng Mindanao ang shear line. Ang ulang dala nito nagpabaha at nagpaguho ng lupa. Sa Davao Region, di bababa sa 7 ang nasawi. May report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Napasigaw na lang ang mga residente ng gumuho ang lupa sa Barangay Pangyan sa Trento, Agusan del Sur. Ilang puno ang natangay, pero dahil nakapagpalikas agad ang LGU, walang nasaktan sa pagguho. May mga pagbaha rin sa probinsya. Sa Laak, Davao de Oro, isang lalaki ang halos sumama sa gumuhong bahagi ng kalsada. Kita ang paglambot ng lupa kasabay ng rumaragas ang baha. Sa bayan ng New Bataan, hindi madaanan ang tulay na ito. Gumuho kasi ang semantadong bahagi ng kalsada na kumukonekta sa tulay. Sa bayan ng Mawab, nagbagsakan sa kalsada ang malalaking tipak ng bato. Walang nasaktan at agad nagsagawa ng clearing operation. Tulong-tulong naman ang mga rescuer sa paghuhukay sa bahagi ng bayan ng Mongkayo. May ilan kasing natabunan ng pagguho sa Barangay Rizal. 3 labi ang na-recover sa operasyon. Sa Katiil, Davao Oriental, hanggang Baywang na ang tubig. Ang grupong ito, binuhat na ang isang e-trike para maitawid sa baha. Sa Mati City, nagmistulang ilog ang kalsada dahil sa matinding ulan. Isang pamilya rin ang natabunan sa pagguho sa lungsod, kung saan 4 ang nasawi. Kabilang sila sa 7 naitalang patay ng Office of Civil Defense, Davao Region, sa mga landslide sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa Asuncion, Davao del Norte naman, halos abot bubong ang baha sa ilang lugar. Sa Bislig City, Surigao del Sur, ramdam ang matinding ragasa ng tubig sa Tinuyan Falls. Bumaha rin sa ilang barangay. Sa ilang lugar nga, abot dibdib na ang tubig. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Mindanao. Amihan naman ang nagpaulan sa Bicol, gaya sa San Miguel, Catanduanes, kung saan isang truck ang muntik ng mahulog dahil sa pagguho ng lupa. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pa sa isip ang pagtakbong Pangulo sa 2028.
Tugon ito ni Naga Mayor at dating Vice President Leni Robredo sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Matapos lumutang ang pangalan niya bilang matunog na makakatapat ni Vice President Sara Duterte. May report si Joseph Moro. Sa maagang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa eleksyon 2028, may mga pinalulutang ng posible niyang makaharap. Isang matunog ngayon si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Robredo na prioridad niya ang Naga. Relax lang muna lahat. Magtrabaho muna. Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako mandidato. Sa Sabado, pupunta ang Pangulo sa Naga City kung saan Mayor si Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo kontra kay Marcos noong taong 2022. Ayon sa Malacanang, inspeksyon daw ito ng proyektong Oplan kontra Baha at hindi panliligaw. Paglilinaw ni Robredo, matagal nang naset ang pagpunta bukas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Git ng Malacanang, hindi pa panahon pag-usapan ang politika. Hindi rin daw nangangampanya para sa 2028 ng Pangulo kundi nagtatrabaho at naglilingkod. Pero natanong ang palasyo sa ideya ng tapat ang Sara Leni. So ang lumalabas ay aksyon versus makasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhesyon na igagalang, patawan, pero hindi napapanahon. Bago ang pahayag ni Robredo, ano nga ba ang sentimiento ng ilang taga-oposisyon, lalo na sa umugong na alyansang Marcos-Robredo na pangunahing magkaribal sa eleksyon 2022? We're not looking at it at this point in time. Hindi kami manliligaw. That is clear. It is a kiss of death. Kiss of death. Do that, you will lose. Imagine mo sinking ship, doon ka ngayon sumakay sa sinking ship, nilulubog ka, kain suka. Tatanungin kami, bakit kayo nakipag-alyansa? Alam niyo naman, palulusutin niyo ba yung mga nangyari na yan, 1.45 trillion na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Tutol din sa alyansang Marcos-Robredo ang apo ni Ninoy at Cory Aquino na si Kiko Aquino D. Well, ako po'y consistent naman ako na tutol po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. Hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So, Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Peking Taiwanese ang inarestong mastermind sa pagpatay sa isang Chinong chinop-chop at isinilid sa drum na may kimchi sauce sa Maynila. Ayon sa Taipei Economic and Cultural Office o TECO, sinuri nila ang pasaporte ng sospek at napag-alamang peke ang hawak ng Taiwanese passport. Umamin daw ang sospek na isa siyang Chinese national at bumili ng peking Taiwanese passport sa isang messaging app. Dagdag ng TECO, iginagalang daw ng gobyerno ng Taiwan ang judicial process ng Pilipinas at patuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad. Viral ngayon ang isang batang unggoy sa zoo sa Japan na may nakakaantig na storya. Saan man kasi magpunta ang Japanese macaque na si Punch, bitbit niya ang kanyang orangutan stuffed toy. Matapos isilang si Punch sa zoo enclosure ay inabando na siya ng sariling ina. Kaya to the rescue ang mga zookeeper na naghanap ng substitute na nanay para kay Punch. Nakatulong daw ang plushie para makapag-adjust si Punch at makahalubilo ang mga kapwa unggoy, bagamat may mga sandaling inaaway pa siya ng iba. Pa din palagi. Sir Rapid Fire Questions ng GMA Exclusive. Natanong si Jillian Ward paano siya mag-handle ng kaba sa work. Music, nagtatry din ako mag-meditate. Tahimik lang din daw siya off-screen. Mahihain ako sa una. Tapos kapag friend ko na yung tao, ako yung pinakamadaldal nilang taong kilala ever. First step. Freeze! Body roll pababa. Sadya raw lumalabas ang pagiging chatty with friends sa chemistry nila ni Never Say Die co-star David Licauco sa dance trend na more than 8 million na ang views. Barbie Forteza very happy in her solo era
Kahit single time last Valentine's Day, grateful daw ang Kapuso Primetime Princess sa lahat ng blessings gaya ng bagong pelikula niya na Until She Remembers. Kasama ang veteran actress na sina Charo Santos Concho at Boots Anson Rodrigo. Dream project ko po ito. Ang mapabilang sa pelikula ng Direk Brillante at ang makasama ang mga very powerful women who I really look up to in the industry. Grey's Anatomy actor na si Eric Dane pumanaw na sa edad na 53 dahil sa amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang visa-free sa mga Pinoy ang Thailand. Hitik din sa kultura ang Land of Smiles, kaya pagdating sa cultural immersion, kulang daw ang 1 day in Thailand. G tayo dyan kasama si Darlene Kai. Mula sa naggagandahang beach at makulay na nightlife, maraming dahilan para bisitahin ang tinaguriang Land of Smiles. Sawadika! Welcome to Thailand! Sa kabisera pa lang na Bangkok, busog na ang mata sa sining at kultura ng mga Thai. Tanaw mula sa kanilang ilog na Chao Phraya ang isa sa kanilang pinakasikat na templo, ang Wat Arun o Temple of Dawn. Dito nag-cultural immersion ng magkasintahang sina Marlo at Angel, suot ang tradisyonal na Thai costume na Chut Thai. Nagpatuloy ang kanilang immersion sa Sanctuary of Truth, isang estrukturang hybrid ng templo at kastilyo. Bawat detalye, purong kahoy. Dahil ongoing pa rin ang preservation at construction, kinakailangang magsuot ng helmet para sa proteksyon. Sa Nong Nooch Tropical Garden, makakanood ng elephant show. Pwede rin magpakain at makipag-interact sa mga ito. Mapapatingin ka rin sa naglalakihang dinosaur sculptures sa loob ng hardin. Pagkatapos ng naglalakihang exhibits, pwedeng dumaan sa isang cafe para magpakain ng capybara at pusa. At sa paglubog ng araw, ibang klaseng romance ang hatid ng Chao Phraya River Cruise. Mamangha sa mga templo at city skyline ng Bangkok habang dahan-dahang naglalayag ang cruise sa ilog. Sa dami ng mga tanawin at kulturang dapat aralin at namnamin, masasabi ngang kulang ang 1 day in Thailand. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.